What's up mga kamotors, and today's episode is magre-repaint tayo ng mugs. So any kinds of mugs applicable dito, pero ang gagamitin natin na pintura is yung samurai paint. So yung i-repaint natin na mugs ngayon ay stock pa yung kanyang pintura. So kung balak nyo mag-repaint gamit ang samurai, you must watch this video. So let's go. Okay, ito yung stock na kulay niya, kulay itim. Ito yung papalitan natin. Papalitan natin ng yellow ang napili ko para more attractive siya, at tsaka madali mo lang makikita kung madudumihan siya kasi light color. Kaya babaklasin natin to mamaya, sabay na rin linis sa loob ng natin makina, kasi mukhang marami ng kalawang sa loob. Okay mga kamotors, ang una natin ginawa is tinanggal natin yung gulong sa motor. So yan, medyo kalansay na, may manok pang sumingit. So after na matanggal na yung gulong nya, nilagyan namin ng paint and varnish remover. Ito, 2 bote ang naubos namin kasi 2 pares din ang gulong. So yan yung unang gulong na ginamitan natin ng paint remover. After nyong maglagay ng paint remover, yon, kusa na siyang tumutuklap yung stock na niya, pintura. After lagyan ng paint remover, babanlawan yun ng tubig para matanggal yung mga niya, pintura. And then after nun, may mga pintura din na nakadikit na parang tumigas na talaga sa sa stock. Naiiwang pintura. Mga naiiwang bakas. Siguro pag gagamitan nyo ng Tide, masasabi nyo gulat ka gulat ka So ganun. So kuskus lang ng kuskus kasi marami pang naiwan gaya nito, maraming mga pintura pa na hindi natanggal ng paint remover. Marami pang naiwan kasi maraming pa. Kaya kailangan natin ng liha, sandpaper. So ang ginamit namin nung una is 100 para matanggal talaga yung niya, yung pintura niya. Tsaka nagdown na kami ng 360 para kuminis yung yung bahagi niya. Kuskus lang ng kuskus, hagod lang ng hagod. So after na malinisan tong mugs natin, isusunod natin is lalagyan natin ng tape para sa base na pintura.
Okay mga kamotors, lalagyan natin ng tape. Usually, yung ginagamit ng iba is baraha. Lalagyan nila dito ng baraha. Pero dito sa atin, ano kasi tubeless. Masyadong madikit yung gulong niya sa kanyang hub. Kaya parang tawag doon, mahihirapan tayo sa paglagay. Tsaka kung cards ang gagamitin natin, kakain talaga siya ng lugar. Mahihirapan tayo sa pag-ikot-ikot ng gulong. So ang ginawa namin, masking tape or paper tape yung namin. Puputol-putulin lang siya ng paunti-unti. Ang ganito lang, yun. Tsaka ilagay dito. And unti-unti lang hanggang malagyan to lahat. After natin mabalot lahat, ang next natin gagawin is yung hub. Flange hub pala. Isasabay natin to sa pagpipintura. Kasi kasama yan dyan Because ano raw? May konti pa palang naiwan, no? may konti pa palang wala na tabunan. Yan, lalagyan natin yan lahat. Yan. Yung isa, sana yung isa. The other Yan. one. Ready na. Ready to paint na yan. Yun. Walang bakas ng kahihiyan. Walang iiwang bakas. Silupin. Madali lang naman siya mga kamotors. Magano lang kayo talaga, patience. Kasi medyo yung niya, yung mga kanto niya mahirap lagyan ng tape na perfect talaga. So let's paint. Ang una natin na gagamitin na pintura is yung surface gray. Epoxy to, kaya talagang kakapit to sa ating hub. So ito yung base paint niya. Ididiin natin tong yung kabilang dulo niya para hahalo yung hardener niya sa paint. Push mo lang, yun. Tsaka shake it well. Shake it my body. Shake it well. Shake it body. Yun. So mga kamotors, yung stock niya na head, yung niya, binubuga niya is medyo makapal. Kaya papalitan natin siya ng manipis. So ganon. Ganon yun. Hilain nyo lang. Then you can change it. Then shake it. Okay? Bari. Let's do it. Gusto. Okay, here we go again mga kamoters. Day 2 ng ating pagre-repaint ng mugs. So done na yung base color niya na primer epoxy gray. Yun. So yung primer epoxy is medyo magaspang, di ba? What? Yes. 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 So magaspang yung kanyang pagkakapintura kasi kasi may halong chemical kasi yung primer. May halo siyang epoxy. Kaya gagamitan din natin ng liha or sandpaper na 1000 CW para kuminis talaga yung yung texture ng kanyang pintura. So pinatuyo natin to ng buong magdamag, and then sanding ulit para sa
second layer na ano niya, na kulay. Okay, after sanding, gagamitan na natin ng color white. Second layer na color white na samurai. So ito. Shake it well. Shake it. Shake it. So ang technique ng pag-spray ay turuan mo. Shake it. Yeah. Then, ganito lang. Ilang meters? 12? 12 centimeter. Inches. 12 inches pala. Galing sa target. So, kailang So ginamitan namin ng puti para lilitaw talaga yung kulay yellow sa ating hub. So inuna natin yung flange hub. Mamaya patikasin muna natin. Tikasin na natin ng konti. Patikasin natin yung butang. Advice namin guys, mga kamoters, na kung magpipintura kayo, dapat mainit yung panahon para didikit talaga yung pintura. At saka mas mabuti kung mabibilad sa araw yung pipinturahan nyo. So ayan mga kamoters, Gusto yung mas makintab, magpainit kayo. oh, so binilad namin talaga sa init para makaproceed tayo sa third layer. So second layer na tayo, which is white. So yan, binilad na siya sa init, masyadong maputi. Yan, second coat ng ng white. So kapag sa init kayo magtatrabaho, madali lang siyang matutuyo. Then maka-add naman kayo. So first spray nyo manipis lang. Then pag natuyo na siya, is another spray para maganda ang kakalabasan. Okay, kamoters, layer 3 na tayo. So dito na ang kanyang kulay yellow. Okay, mga kamoters. Wow, ang tingkad ng yellow. Yan ang resulta kapag pininturahan nyo muna ng puti. Lilitaw talaga yung dilaw. So ito na yung final color niya, pero lalagyan pa natin to ng clear coat. Okay mga kamoters, ito yung dilaw na ginamit namin. Yellow 12, 17, 28. Yan. So yan yung samurai na yellow na ginamit natin. Okay mga kamoters, day 3. So pinatuyo natin siya buong magdamag. Kailangan natin siyang punasan para matanggal yung mga alikabok niya. So the team motors, motors yawn. So ngayon pipinturahan na natin ang clear coat. Clear coat by Samurai, sponsored by Samurai. Ayan, shout out din kami sa nagbebenta nito, si Nol. Ayan. So shout out, titirahin na ng team repaint ng motors. Repair. Samurai for everybody's milk.
Okay mga kamotors, tapos na nating i-repaint yung ating mugs. May mga bagay lang akong i-share sa inyo kapag kayo ay nagre-repaint. So una-una, kailangan nyo talaga ng pasensya. So dapat meron talaga tayong pasensya. Like nung pagpapahid ng paint remover, kapag nalagay siya sa balat, napakahapdi. So kailangan talaga ng pasensya doon, kasi lalo na iwasan nyo talagang matalsikan kayo sa mata kasi napakahapdi talaga. Ewan ko lang. And then pangalawa is syempre kailangan natin ng budget. Syempre may kamahalan yung ginamit natin na pintura kasi ano yun quality at yung brand talaga niya. So based on quality, nakikita nyo naman makintab at saka solid yung ating pintura. Yun. Tsaka kailangan talaga siya ng tamang panahon. Number 1 na advice ko sa inyo, huwag kayong magre-repaint kasi acrylic yung ginamit natin kapag malamig yung panahon. Kasi yung epekto niya, like nung clear coat, kapag umapply kayo nun na malamig ang panahon, hindi mainit, so medyo cloudy yung labas niya, may mga something puti na part. So pangit tignan. Dapat pure transparent talaga yung clear. So dapat kung mag-a-apply kayo ng pintura, kung pwede dun kayo sa ilalim ng araw talaga. Magbilad kayo sa araw para madali siyang matuyo at saka kakapit talaga yung pintura. So yun, perfect yung ating mga mugs. So successful, at see you sa ating next vlog.